Mga listeners natin, good morning po. Yung mga kanina pa po nakaantabay, magandang umaga. And tayo po ay napapakinggan sa radyo 774. And meron din tayong Facebook Live. So hanapin niyo po yung DWWW774 Facebook page. So please like and share yung ating broadcast today. And sabay napapakinggan din ang DWWW774 sa 107.9 DWHT FM Dagupan. Kamusta ka na, Kuya Ramil? Okay lang. Kaya mo pa ba ang init? O ano? Hindi, di ba? Ang hirap na super init ngayon. And, pero sa hapon umuulan. Naipon ata lahat ng... dito sabi ng ulan. Pero once lang naman. Dito umulan. Kaya dapat ready tayo, umulan, umaraw. Pero dapat mas ready tayo sa sobrang init. Kasi Kuya Ramil, may balita na sabi ng Pag-asa, nagbabala ng Super El Nino sa pagtatapos ng 2026. So El Nino na super pa. Kaya dapat ready tayo, i-condition na natin yung ating mga utak na mainit talaga. Kasi nga ngayon lang, 'di ba? Talagang normal summer. Pero matindi yung init na nararamdaman natin. Eto, sabi ng Pag-asa, mataas ang posibilidad ng isang Super El Nino phenomenon sa huling bahagi ng taong 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon ho kay Administrator Dr. Nathaniel Servando, umabot na sa 92% ang tsansa ng moderate to strong El Nino ngayong taon kumpara sa naunang 55% lamang. Inaasahan na magiging mas mababa sa normal ang kondisyon ng ulan sa panahon ng El Nino. So, di ba pag summer natin, mababa talaga yung ulan natin. Pero ngayon, dahil may El Nino, mas mababa sa normal. Dagdag pa ni Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, bagamat mas kakaunti ang bilang ng mga bagyo, mas marami namang inaasahang magiging typhoon o super typhoon category. Ang mga ito ay may dalang malalakas na hangin na maaaring magdulot ng pinsala. Ipinaliwanag din ng Pag-asa na matapos ang southwest monsoon o habagat na karaniwang nagtatapos sa last quarter o huling bahagi ng taon, posibleng maranasan ng bansa ang mahabang tagtuyot hanggang sa unang bahagi ng 2027. So dapat kapag nagtag-ulan, mag-ipon na tayo ng tubig. 'Di ba? Kasi malalakas yung malalakas yung ulan, yung hangin, no? So dapat mag-ipon na tayong tubig. Maging handa at magplano para sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa agrikultura, supply ng tubig at kaligtasan ng bawat isa. So, yun yung warning. Potential water stress at crop failures toward the end of the year. Siyempre, kung kukunti yung tubig natin, 'di ba, yung mga taniman natin, tiyak matutuyo ng gusto. So, merong mga masasayang na mga tanim, mga crops, pwedeng ikalugi. So, dapat ready na tayo dito. No, dapat nasanay na nga tayo kasi parang madalas naman talaga natatagtuyot tayo. Dapat yung mga tinatanim natin sa ganitong panahon, yung kayang i-tolerate, yung hindi masyadong madaming tubig. Yung palay pa naman natin, napakatakaw sa tubig. Paano na? Kaya dapat, pero meron naman na na-develop, Kuya Ramil, na mas tolerant, 'di ba, sa mainit na panahon. Pero naman na so dapat nag-a-adjust na tayo yung mga tinatanim natin. Okay? So hindi ko nga, wala lang akong ngayon yung
ang tawag doon, yung dam monitoring kasi yung mga tubig sa dam natin bumababa na din. No? Pero hindi pa naman sila critical level pero bumababa na dahil sa sobrang init. Okay? So yung iba na ngayon, naalala ko tuloy, swimming. Kung saan nakakarating, di ba? Para mag-swimming. Sa amin kasi drawing pa lang. Wala pa kulay. Plano pa lang, wala pang kulay. Okay, next balita natin. Ito ay magandang balita. Okay na rin. Epektibo sa April 20, bukas, no? Ang isang buwang toll exemption para sa mga accredited cargo vehicle na may kargang produktong agrikultural. Sa pahayag po ng Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang Department of Transportation at ang Toll Regulatory Board ang nagplansya ng nasabing hakbang para mapagaang ang gastos, mapatatag ang presyo ng mga pagkain at maprotektahan ang mga magsasaka sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Nagpapasalamat naman ang kalihim sa tollway concessionaires dahil sa pakikisa sa diwa ng bayanihan sa panahon ng krisis. So, dun sa mga reports, ito ay major expressway, SLEX, TPLEX, tsaka yung MCX. Pagbababa sila ng libre yung mga accredited cargo vehicle to lower transportation costs. Maaari namang mapalawig ang toll exemption depende sa resulta ng review at sa pagtaya ng DA. Inaasama magkakaroon ng savings dahil sa toll waiver. Para sa 1,162 trucks na accredited sa ilalim ng Food Lane Program, ang savings ay nasa 1,500 hanggang 3,000 kada biyahe o nasa 52 million pesos hanggang 105 million pesos sa loob ng isang buwan. So isang buwan lang naman itong toll exemption na ito. Pero malaking bagay na rin yan dun sa mga nagkakarga, diba, ng mga agricultural products. Yun nga lang, paano pag hindi ka accredited? Papakita mo. So dapat magpa-accredit. Hindi ko alam kung paano. Oo, kung paano magpa-accredit, kung pwede pa bang magpa-accredit kasi baka may existing list. Kasi may dati ng yung food lane program. Baka meron na dun sa biri mo 1,162 trucks na yung accredited. So yun. Kaya dapat yung mga may tracking business, yung mga nagbabiyahe talaga ng agricultural products. So dapat alam nyo po na libre po kayo. Exempted po kayo sa pagbabayad ng isang buwan. Okay. Dahil sa krisis pa rin sa langis, ang Department of Agriculture posible mangailangan ng dagdag na 40 billion pesos na pondo sakali magpatuloy ang krisis sa langis. So, sabi po yan ng DA, ang laki nito, 40 billion pesos na pondo. Sabi ni Agriculture Secretary Chu Laurel, mayroon lamang 150 million pesos ang DA, ang kagawaran, para sa fuel subsidies. Samantala, nasa 10 billion pesos naman ang mula sa Presidential Assistance to Farmers and Fishermen. Pagdating sa fertilizer ay kakailanganin niya ng 30 billion pesos at sa ngayon ay kalahati na lamang ang kanilang pondo para dito. Ayon sa DA, kailangan nila ng dagdag 20 billion para sa mga magsasaka ng bigas at dagdag na 10 billion upang suportahan naman ang mga mangingisda. Una rito, inihayag ng DA na ang minimum loss sa mga agricultural products ay papalo sa 20% o katumbas ng 2 milyong metriko tonelada, kung saan nagkukulang pa rin ang interbensyon ng gobyerno upang matugunan ang epekto ng krisis sa langis. Pero sabi nila, nag-start na sila ng distribution, 'di ba, ng
ng ayuda, no, sa ilan natin mga magsasaka at mangingisda noong April 15. Sana nakakuha na, nakatanggap na yung mga magsasaka natin, especially yung mga nasa probinsya, yung mga nagtatanim ng tubo, ng palay. Ayan. May mga balita na nag-start ng magbigay ng ayuda para sa mga farmers at fishermen. Okay. And maliban dyan sa ayuda, ipinag-utos na rin ng DA ang moratorium o pansamantalang suspensyon ng pagbabayad ng utang ng mga magsasaka at mangingisda sa ilalim ng Survival and Recovery or SURE program ng Agricultural Credit Policy Council. So yung may mga utang, 'di ba, dito sa Agricultural Credit Policy Council, merong moratorium, no, moratorium o suspension sa pagbabayad. Ayon kay Agriculture Secretary Chu Laurel, bahagi ito ng pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng tumataas na presyo ng langis na lubos na nakakaapekto sa sektor ng agrikultura. Layunin ng moratorium na maiwasan ang loan defaults at mapanatili ang sigla na ekonomiya at seguridad sa pagkain. Sa ilalim po ng programa, maaring makapag-avail ang mga kasalukuyang may utang ng hanggang 1 taong palugit ng pagbabayad. Sa ilalim po ng isa sa ilalim sa pagsusuri at pag-aproba ng mga institusyong pampinansyal, mga rural banks at cooperative banks. Hindi automatic na moratorium. So, may parang application process. Yan, sa ilalim sa pagsusuri at pag-aproba. Ayon sa ACPC Executive Director Ralien Verdadero, ang isang taong grace period ay magbibigay daan sa mga magsasaka at mangingisda na unahin ang pangangailangan ng kanilang pamilya habang muling pinatatagtag ang kanilang kabuhayan. So, may mga utang. Goods kung nagbabayad ng utang, pero alam naman natin na ikaw, Kuya Ramil, alam mo yan, ano ka dyan, peeping saksi. Para kami tayo mga kababayan na yan, naglo-loan, lalo na yung mga magsasaka natin minsan, yung mga, lalo na yung sa kooperatiba, di ba, na kapag nag-loan minsan hindi na natutuloy yung pagbabayad. Kaya sa kooperatiba, yun yung unang-unang tinuturo pag pumasok ka sa kooperatiba. Yung pagbabayad ng utang ba, nag-loan ka, dapat meron ka ring responsibilidad na magbayad para tuloy-tuloy din yung programa at mas marami pa ang makinabang. Pero dahil nga sa hirap ng buhay ngayon, sa krisis sa langis, may 1 taong grace period para hindi naman sila made-default, no, at meron pa rin silang panggastos para sa kanilang pamilya. Okay? Samantala sa iba pang mga balita, ang Office of the President namili ng 20 toneladang gulay at saka pinamahagi sa mga komunidad sa Metro Manila. And ang National Food Authority target na bumili ng 790,000 metric tons ng palay ngayong season. Yan ay yung locally produced. Ang Bureau of Fire Protection umapela sa mga magsasaka na iwasan ang kaingin o slash and burn farming dahil nagiging karaniwang sanhi ito ng forest fire. Hindi na mga magsasaka ba gumagawa nito? Yung mag-uuling ang nagkakaingin, di ba? Yung talagang pupunta sa mga bundok-bundok, di ba? Tapos mangunguha ng kahoy tapos gagawing uling. Yun yung kaingin. So iwasan daw muna yun dahil pwedeng mag-cause ng forest fire. Lalo na napakainit. Yung mga damo, di ba, tuyong-tuyo na. So, isang hibla lang ng apoy talagang pwede nang mag-start ng mahirap makontrol. Okay. Ikaw, anong sa area, sa farm,
paano yung mga tuyong dahon? Ano ginagawa mo? Hindi doon sa Nayaan mo lang? area ko, wala namang masyadong Tuyo pa? Kasi- Wala pa. medyo kontrolado ng kambing. Okay. Dahil marami kang kambing. Okay. Oh, very good. So, yung mga magsasaka natin, or kung sino man yung nagkakaingin, ayan, iwasan daw po muna. At saka, alam ko bawal yun, di ba? No. Bawal. Ito pa isang balita. May mga reports, no? May mga reports, mga expert nagbabala na by 2026, ngayon yun, di ba? 2026. Ang average age ng Filipino farmer ay inaasahan or pinoproject na nasa 59 years. 59 years. At binibigyan diin yung pangangailangan na dapat mas marami tayong mahikayat na kabataan na pumasok sa agrikultura at yung digital modernization dapat ma-adapt na rin ng marami nating magsasaka. Ayan. Oo, sa farming dapat mas madami na tayo na marami na tayong alam dapat sa digital modernization pagdating sa farming. 59 years old. Hindi na kasi napapalitan yung mga magsasaka natin. Ikaw nga, magsi-60 ka na. Dati 58 yata 56. 56. So, ngayon Ngayon, 59. 59. Ibig sabihin, yung parang average siya na yung mga farmer mo, 59 years old, nagsasaka pa. Ikaw ba, kaya mo pa magsaka? Ikaw, utos ka na lang, utos ngayon eh. Dati ang mga magsasaka kasi nagsisimulang yung mga bagong farmer ngayon. Nga po. Nagsisimula ng 59. Kasi pa-retire na. Yung ganon. Nagigets kita. Pwede naman. Marami tayong naririnig na ganyan. Kaya mga OFWs, di ba, uuwi. Tas into farming. Ayan. Kaya medyo may edad na rin. Pero sana nga, yung kabataan, mas maingganyo daw na pumasok sa farming. Tsaka yung digital modernization. Dapat yung gobyerno natin, yan din ang isulong, yung modernisasyon. Para, di ba, yung kanta natin na farming is, ang magtanim ay di biro. Parang hindi na yun ang kanta natin, di ba? Yung parang iba naman yung kanta natin na madali ang farming, di ba? Na dahil sa tulong ng mga teknolohiya, no? Yun sana. Kaya daw walang pumapasok sa agrikultura dahil ganun nga ang kanta. Mahirap. Mahirap ang agriculture. Parang nakita nila yung parents nila na parang ang hirap pa rin ang buhay, di ba? Kahit sa kabila ng nagtatanim sila. So, hindi sila naengganyo na yun nga mga anak ng farmer eh. Yung mga farmer mismo ayaw nila pagsakayin yung anak nila. Oo. Kaya nga. Di ba? Maraming problema. Hindi nila kasi iba kasi ang pananaw ng mga Pilipino sa pag sinabing farming. Parang pag sinabing farmer ka dito sa Pilipinas, mahirap ka. Mahirap ka. Mahirap ka. Buti ikaw na nainganyo ka ng tatay mo mag-farming. Hindi. Ako nakainganyo. Ikaw nakainganyo sa kanila. Di ba? Na mag-farming. Pero yun na nga, marami tayong mga kakilala na yung mga farm lot nila, di ba? Binenta na lang kasi nga wala nang generation na interesado into farming. Yung mga alaga nila na mga bakahan, di ba? Bakahan, wala nang interesado kaya na pipilitang ibenta, no? Kasi naman masayang, walang interesado.
tas malayo, andito lahat sila sa city. Kasi mag-aalaga sa probinsya. So, yun yung, hindi natin sila masisisi. Pero sana lang, meron tayong mga hakbang, di ba, para maengganyo yung mga kabataan natin na pumasok sa agrikultura. Okay, so ayan, good morning. Yan po yung mga balita natin. Maaari ho kayo magbigay ng mga komento, feedback. Pwede ho kayo mag-text sa 0916-499-6195 o kaya sa studio text line 0929-321-8738. O kaya mag-iwan ho kayo ng mensahe sa Facebook Live natin para mabasa natin yung inyong mga komento or tanong, feedback. O, kamusta na yung presyo ng mga bilihin sa area ninyo? Ayan, message nyo ho kami ni Kuya Ramil. Kamusta ang weather dyan? Diba? Sobra na po bang init? Ano ho bang ginagawa nyo para maibsan ang init na inyong nararanasan sa inyong mga area? O meron bang mga umuulan? Hindi ko na naanohan kung anong update dun sa super bagyo ba yun? Super typhoon na binabantayan. Or nalusaw na ata. Hindi ko alam. Sorry naman po. At mahirap talaga pag lost ang internet connection. Hindi updated. Okay. So, ayan. Text lang kayo or iwan ng mensahe sa Facebook Live natin para mabasa po natin. And kung meron ho kayo mga paksa na gusto nyong talakayin natin dito sa KSA, ayan, iwan din ng ho kayo ng mensahe o kaya mag-text po sa mga numero 0916-499-6195 o kaya sa 0929-321-8738.